Magandang araw na muli mga boss. Ganito ba yung sasakyan mo at ang gusto mo ikaw na yung mag-change oil? Madali lang yan. Gamit ka ng box wrench sa number 17. Luwagan mo itong drain plug. Pag maluwag na yan, kamayin mo na yan sa pagtanggal mga boss para may isentro mo yung bagsak na langis dito sa sahuran mo. At pagkaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo muna itong drain plug mga boss. Pag naipakapit mo na yung sa thread niya, tsaka mo yun siya higpitan gamit yung box wrench mo na number 17. Tapos, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko muna itong makina ni customer. Gagamit ako dyan ng pure oil na Rev X40. Bali 3 litro mga boss ang gagamitin kong pang-flashing dito na langis. Pero kung wala naman kayong budget pang-flashing dito sa makina pag nag-change oil kayo, pwede naman mga boss, patuluin nyo na lang. Ito naman kasing trabahong ganito mga boss na pina-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Para sa akin naman kasi mas okay at ganun din naman kay customer. O start ko na itong makina. At dahil sa napa-start na itong makina, 5 minutes yan mga boss na naka-start. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon, wala kayong ibang gagawin, kundi hayaan nyo lang naka-steady yung minor nya hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minutes na umaandar itong makina. Para sa akin kasi mga boss, maganda rin yung ganitong style ng pag-change oil. Unang-una, karamihan sa mga customer natutuwa sa ganitong style ng pag-change oil ko. At dahil sa na-consume ko na yung 5 minutes, switch off ko na itong makina. At syempre naman, ang susunod kong gagawin dyan, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Gamit yung box wrench sa number 17, luluwagan ko ulit itong drain plug niya. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, pag naluwagan ko na itong drain plug, gagamitan ko na ng kamayan para mas mabilis kong matanggal itong drain plug. At habang nagpapatulo ako ng langis dito sa makina, lilipat muna ako dito sa position ng oil filter niya. Bali yung position ng oil filter nito mga boss sa tabi ng transmission, ayan o, gagamit ka dyan ng oil filter wrench, tapos luwagan mo itong oil filter, pihitin mo yan pakaliwa. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para tuluyan mo nang matanggal itong oil filter. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter mo. Siyempre mga napatakan ng langis, punasan mo na rin yan para hindi kalat-kalat ang langis dyan. Tapos ito namang bagong oil filter, bago ko inilagay yan, yung o-ring yan, pinahirang ko ng langis para pag hinigpitan mo yan mga boss, hindi naman pumilipit yung o-ring yan or yung gasket. Pwede kasing pag na-damage yung o-ring nito, magkakaroon ng leak yan, mamumroblema ka pa. At pag okay na mga boss, nakita nyo naman, pininal ko na yung higpit dito sa oil filter tsaka ko pinunasan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik ulit ako dito sa pwesto ng drain plug dito sa oil pan. Siyempre naman mga boss, bago mo ilagay itong drain plug niya, punasan mo muna itong oil pan. At pag okay na, ilagay mo na ngayon itong drain plug. At i-final mo na yung higpit gamit itong box wrench na number 17. Tapos punasan mo siya ulit para pag nag-leak test ka, madali mong makikita kung meron siyang basa ng langis. At dahil sa okay na yan, pwede ka na ngayon magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 7 liters. Pero sa pagsali naman ng langis mga boss, hindi nyo naman ilalagay agad-agad yung 7 liters. Siyempre gagamit kayo ng dipstick. Ako kasi pag nagsalin, lagi bitin lang muna eh. Katulad nito, nagsalin ako, 6 liters lang muna ang inilagay ko dyan. Bali 1 gallon and 2 liters. Maganda na kasi yun mga boss para sigurado ka na hindi ka sasobra ng langis dito sa makina mo. Na pag naisalin ko na itong 6 liters, hugutin ko naman itong dipstick. Pag hinugot nyo naman itong dipstick, punasan nyo muna yan. Tsaka nyo ngayon siya isuksok ulit. Tapos hugutin nyo siya. Pag nag-level na sa langis gaya nito, nasa pangalawang tuldok na, ibalik nyo na ulit siya sa dati niyang posisyon. Tapos ilagay nyo na itong engine cap. Na kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan dito sa ginawa mo, pa-start mo na yan. Tapos after a minute, switch off mo itong makina, sukatin mo ulit dito sa dipstick. Pag nagkulang yung langis, magdagdag ka ngayon. Kaya kung ganito yung sasakyan mo, ikaw na yung mag-change oil. Dito naman tayo ngayon sa pagpalit ng power steering fluid. Na ayon kay customer, hindi pa daw ito napalitan ng power steering fluid mula noon. Ang problema, hindi ko dala yung gamit ko para mapalitan ito ng fluid. Kaya ganito muna yung gagawin ko mga boss. After ko matanggal itong air intake pipe, gagamit ako dyan ng plier para itong clamp ng hose mailihis ko. Sa pagtanggal ng hose nito mga boss, medyo mahirap nga lang kasi nainitan yan at tumigas. Kaya sasamahan nyo ng kaunting tiyaga yan. Pero huwag kayong mag-alala dahil matatanggal nyo yan. O diba? Tanggal na. Yung isang hose dyan mga boss, yung return hose niya, hindi ko na yan tatanggalin. Ang gagawin ko kasi dito, susukahin ko na lang ito ng fluid mga boss dito sa reservoir niya. Para yung fluid sa rack and pinion, maibuga niya rin. Pa-start ko yan mga boss. Pero saglit lang. Sa lakas nga ng buga niyan, pati yung latak dito sa reservoir, tanggal eh.
Tapos pupunasan ko itong fluid reservoir niya. Huwag kayong mag-alala kasi may plangganang pansalo ng langis dyan sa ilalim. Tapos ibabalik ko na ngayon itong hose na tinanggal ko dito sa fluid reservoir. Pero hindi ko muna ilalagay yung clamp ng hose. Magsasalin muna ako ng fluid dito sa reservoir. Na pag in-start ko yan, dadaan yan sa hose na ibinalik ko. Tsaka ngayon hihigupin ng steering pump tapos ibabato niya sa rack and pinion. At dahil nga sa pinasuka ko yung lumang fluid dito sa reservoir at syempre naman marami-rami din yon. Kaya ang mangyayari magkukulang itong fluid pag pumasok na dito sa rack and pinion. Kaya kung makikita nyo nagdagdag ako. Bali 1 liter din mga boss yung ginamit kong pamplashing dito. Pa-switch off ko muna itong makina. Dahil nga sa tatanggalin ko ulit itong hose na ikinabit ko. Para ma-drain ko ulit yung laman ng fluid reservoir. Kaya lang excited imbudo agad. I-start ko na nga itong makina. May pressure yan, bubuga itong fluid. Nagaling yan sa return hose. Tapos palabasin ko itong fluid dito sa tinanggal ko na hose. Bali yan na yung pangalawang beses na pag-drain na ginawa ko dito sa reservoir. Sabi nga ni customer, ang linis na agad ng fluid niya. At dahil sa okay na ito mga boss, naubos ko na yung 1 litrong pinanlinis namin, binalik ko na yung hose dito sa fluid reservoir. Tapos nagsalin na ako ng fluid mga boss. Yan na yung final. Bali 2 litro pala yung binili ni customer na ganyan langis. Yung isa ginamit namin pang-flashing. Pa-start ko muna itong makina. Sige sir, start muna. Pag nagbawas ng fluid yan mga boss, ipa-switch off ko itong makina bago ako magsalin. Para tansyado ko yung ilalagay ko na langis. Na pag nasalinan ko na ulit yan, pa-start ko ulit kay customer itong makina. Kaya lang mukhang tulog na ata yung mag-i-start ng makina. Start! At para sigurado mga boss na tama na nga yung langis niya, hindi na siya magkukulang, ipapipihit ko itong manibela kaliwat kanan. At isa pa, para malaman na rin ni customer kung meron pang problema dito sa pagpihit niya ng manibela, kung meron pa siyang ugong. Kabila! Ano? Wala na yung parang nawala na yung ingay, Sige, pihit lang. At nang tinanong ko si customer, okay naman na daw yung pagpihit niya ng manibela, wala na daw siya narinig na ugong or ingay. Kaya pinadiretso ko na itong gulong niya. Tapos ipaswitch off ko na itong makina nang sa ganun may level ko na yung langis niya dito sa fluid reservoir. Chinek ko nga yung fluid niyan mga boss kung malabnaw na. Ayan o, sinawsaw ko itong screwdriver, tingnan nyo, tulo agad. Before kasi mga boss malapot na yan. Pero ilagay ko muna itong clamp dito sa hose mga boss, baka makalimutan Ayan na, ikabit ko na. Tapos, lagay ko na itong strainer niya dito sa fluid reservoir. Tsaka ko ngayon sukatin itong oil niya gamit itong dipstick. Ayan na mga boss, sinukat ko. Kaya lang, hindi ko makita. Take 2 muna mga boss. Medyo malabo na kasi mata ko. Ayan mga boss, medyo okay na. Ayan, kita ko na. Sabi ko nga kay customer, i-check niya pa rin yan after niyang galing sa biyahe para sigurado yung sukat ng langis. Kasi may tinatawag dyan mga boss na hot and cold. At dahil sa napunasan ko na yung kumalat na langis dyan mga boss, ilagay ko na itong air intake pipe ng air filter housing. Meron lang naman 2 bolt yan na number 10 na ibabalik ka. Higpitan mo lang yan ng maayos. Hindi kailangan sobra-sobra sa higpit yan mga boss dahil plastic lang yan. At pag okay na, pina-start ko pa rin niya kay customer para malaman ko kung may kakalog dito sa air filter housing niya. At dahil okay naman, kaunting paalala lang mga boss, ang paggawa ko ng video hindi para makipagpagalingan, kundi para mabigyan ko yung ilang tao ng idea. At kung mali naman sa iyo itong video, pwede mo naman ako i-block o kaya skip ka na lang. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.